nakikita natin. So, welcome natin ang ating mga bagong kapatiran. So, nakalimutan ko ito yung pangalan ng Delanji. Si Nanay Josie. So, patayuin po natin si Nanay Josie. Nay, tayo ka na para makita. Palagpakan po natin si Nanay Josie. Salamat po, Nanay. You are very much welcome sa tahanan po ng Zion of Praise. This is our cute church. So, welcome po sa gawain ng Panginoon. Palagpakan po natin mga kapatid. And of course, no, ang ating mga muli nagbabalik sa Christian. Praise the Lord. Boys, welcome back. Palagpakan natin ang Panginoon. Sa kanyang may bahay. I don't know, the anak-anak din po. Praise God. Palagpakan po natin mga kapatid. It's been a long time. Praise the Lord. Kaya bawasan mo ng konti. So tayo po ay nagagalak at nakadako na naman po tayo sa panibagong Sunday. Ano? And by the way, first time din po mag-church, ano? Yeah, yung anak ni Ate Charlene, panganay, no? Si Kuya Miles, no? Kyle, ha? Kyle. Kaya Kyle tayo ba, Kaya Kyle? Kaya kitang Kyle. Okay, para din po ba ito Ate Charlene, ano? Na bahagya ng tangkad, no? Welcome, Kuya Kyle. Pero kahapon nandito na kasi ito kahapon. So, before tayo mag-start, pwede yung katabi mo, kalabitin mo at sabihin mo, masaya ako dahil kasama ko sa ako. Praise God. God is good. All the time. Ito po mga bisita po natin, or mga ano, ito po ay bunga po ng ating mga Bible studies, ng ating mga pagbisita. No? So, salamat sa Panginoon. Are you ready mga kapatid? Okay, so ako po ang natasan for this Sunday, itong linggong ito. So, okay mo wala next week ha? Kasi next week po is our Holy Communion. Oh, nakita ko sa likod, may bit-bit si Mother Bing. Praise the Lord. Yung mga nasa, especially mga leader, dito kayo sa harap. Yung mga, dito kayo sa harap po para pag wala kayong takas, dito kayo sa harap. Praise the Lord. So, bago tayo magpatuloy, lahat tayo tumayo bilang paggalang salita ng Panginoon. Sige natin kung ready na. Tuloy-tuloy po tayo. In Numbers chapter 13, verses 1 to 25, nilaktaw-laktaw ito sa sobrang haba nito. The Lord now said to Moses, send out men to explore the land of Canaan, the land I am giving to the Israelites. Okay, nandiyan na. Send one leader from each of the 12 ancestral tribes. After exploring the land for 40 days, the men returned. So sa mga hindi ko nakakalam, this was the report to Moses. Itong pinadala na 12. Itong G12 na ito. We entered the land you sent us to explore. Sabi ng 12. It is indeed a bountiful country, a land flowing with milk and honey. Here is the kind of fruit it produces. But the people living there are powerful, and their towns are large and fortified. We even saw giants there. Mga anak po ito ni Anak. Lahat tayo mukha ng nalangin. Aming Diyos, help us to understand your word. And Holy Spirit, touch every heart, every people o Diyos na nandito, Panginoon God. Ang dalangin ko, Diyos, hindi po makita ang aking kahinaan, kundi ang iyong kaluwalhatian sa aking buhay. Allow us, Panginoon God, to digest your word, Panginoon God. Na hindi lamang po Diyos kami nandito for just a mere tradition, but we are here to worship your holy name. Lord, we glorify you, God. Itinataas ka po namin, O Diyos, sa kataas-taasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, please sit down.
Okay. Hallelujah. God is good. All the time. Now, my title for this morning, allow me, mga kapatid, is Behind Every Resistance. Sa likod po ng resistance, sa Tagalog po nito is pagpipigil, hadlang, no, harang, o obstacle, sa mga Bisaya, obstacle, no? No? Behind every resistance. Now, allow me mga kapatid to tell you that every time that you do for the glory of God, himay-himay natin ito ha, kasi ayaw ko kasi na parang sobrang bilis ko dito pero wala kayong maintindihan. Unti-untiin natin. Every time you do works for the glory of God, lahat ng ginagawa mo para sa kaluwalhatian ng Diyos, para sa ikakabuti ng kaharian ng Diyos, para sa ikakaluwalhati ng Panginoon. Every time you do it at meron pong hadlang, that's what we call resistance. At napapansin niyo ba mga kapatid, na every time you do it for the glory of God, merong isang harang. At habang ikaw ay papalapit na sa iyong pupuntahan, pabigat ng pabigat ang maraming humahadlang. Can you imagine that? Amen? Amen. Malapit ka ng bautismuhan, bumagyo. Can you hear me? Amen. Malapit ka ng bautismuhan, doon ka muntik ng mahilo. At sasabihin mo, Pastor, pwede ba time's up? Wait muna. Nung nandun na tayo sa dagat, yung mga previous baptism, maganda naman ang panahon, mainit ang panahon, pero pagdating natin doon sa dagat, mga kapatid, Makati. Parang mahinang amen, ha? Every time na magpapabautismo, this is only one of example. Maganda rin ang panahon, pagdating doon, parang putik po ang dagat. Every time you do it for the glory of God, there's always resistance. And that resistance is meron pong kahulugan. Can I hear amen? And let me remind you that there's only 1 month before our 90th anniversary. Palakpakan natin ang Diyos. Hey! Baka po natulog na kayo sa pansitan. September 1st, the Sunday, first Sunday of the month of September, that is our 90th anniversary. And every time there's an anniversary, there's always resistance. Kung hindi nyo pa ito naramdaman, baka maramdaman nyo sa Augusto. Hello, amen? Idadahilan nyo na hindi kayo makapagbigay para sa, lechon manok, kasi tumaas na ang Meralco. Tingnan mo, resistance. Amen? Amen. Akala niyo, hindi ako nagmamasid? Pasukan na po ng mga bata, ng mga college sa Agosto. Pastor, hindi ako maka-attend ng anniversary kasi pinang-vision ko sa aking mga anak, resistance. Agoy, amen. Amen. Paano hindi na amen, amen? So the more na tayo ay papalapit sa kaharian ng Panginoon, the more na tayo ay papalapit, mga kapatid, doon sa kaluwalhatian ng Diyos, pabigat ng pabigat. Because every resistance, meron pong nakapalikod nito. Can I hear amen? At hindi niyo ba alam, sa pagsamba niyo lang ngayon, marami ng harang. Sabihin ko sa iyong katabi, totoo yan. Anong harang? Harang sa damit. Harang sa negosyo. Di ko alam bakit pa naging harang yung damit. Sa sobrang damit, wala ka nang mapili. Wala ka nang masuot. Ang daming resistance. Now, allow me to tell you the context of the story. Mga kapatid ko sa Panginoon, the last resistance na nangyari po sa mga Israelites before they entered to the promised land is not the sea, is not the desert, hindi po. The last is not the wall of
Jericho. Lahat po yan, winasak ng Diyos. Ang dagat, hinati ng Panginoon. Ang disyerto po, pinaulanan ng Panginoon ng mana at tinakpan ng Panginoon ng clouds. But the last resistance before they enter to the promised land is no other than giants. Bago sila makapasok doon sa promised land, sa pinangako ng Diyos. Hello, amen? Amen. We talk about people, Israelites, kinuha ng Diyos sa ito, at papuntahin doon sa Canaan, the land of promise, the land with flowing with milk and honey. But the last resistance, mga kapatid, is not the wall of Jericho. Kasi ang wall of Jericho ay bumagsak na sa panahon nito. The last resistance, the last harang, is the giants. The giants. Now, ano ba ang nakapatalikod sa bawat resistance? Number one, ano ang kahalaga ng giants? Now allow me. The presence of the giants is the proof of the promise. Pastor, itagalog mo nga. One more time. Ang presensya daw ng mga higante ay nagpapatunay na meron pong ipinangako ng Panginoon. Nandito pa ba kayo sa loob? Ha? Baka iniisip-isip nyo ngayon yung sasainin ni mamaya, ha? Yung resistance. Resistance yan. Hayaan nyo na walang internet imperial. Resistance yan. Hayaan nyo na yan. Yung negosyo, hayaan nyo muna yan. Kanayan mo? Hayaan mo na. Yung nagpaparas, Kuya Elmer. Okay lang sana kung malaki ang bayan, nagpaparas, paray-parehas na naman. Hayaan nyo. Kanayan mo? At alam nyo, nakakagulat at nakakalungkot. Mas marami pang pumipira doon po sa bibingka dyan sa malapit sa kaysa sa simbahan. Laloy. Grabe. Bukas na ulit eh. No? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. The presence of God, the presence of giant is the proof of the promise. Look at this. Look at in Numbers 13. This was the report to Moses. Bumalik na yung 12 spies na tinignan nila yung for 40 days itong land of promise. We entered the land you sent us to explore, sabi ng 12. Indeed, a bountiful, they confirm. Indeed, a bountiful country, a land flowing with milk and honey. Here is the kind of fruit it produces. By the way, itong 12, meron pong bitbit po na prutas, which is ang grapes. At based on my research, ang grapes po ay parang silaki ng buko. Buko! Na-imagine niyo po, kasi ang tawag po din sa Bible, if you read cluster of grapes, sa sobrang bigat, hindi po kayang buhatin po ng isang tao. So, ang ginawa po nila, 2 tao nagbitbit, cluster, ibig sabihin, di ba, pag bumibili ka ng grapes, yung grapes, di ba, marami po, ang tawag po dyan, cluster. Cluster, yung isang, yun na yun, cluster. So, nung kayo imagine, yung grapes na nakikita nyo sa palengke, silaki ng buko. So, that's why 2 tao po ang nag-alsa, nagbuhat. Kasi nga, it's literal, flowing with milk and honey. In short, masagana ang lupa, masagana ang ani. Kaya yun, amen? Yeah. But look at this. But the people living there, kumambyo bigla. Maganda ang ani, masarap ang ani, literal, flowing with milk and honey, pero biglang kumambyo. Pero ang mga tao doon ay powerful. Ang kanilang mga syudad doon ay fortified, nakabalot. At higit sa lahat, may nakikita kaming mga giants, literal na giants. Pamilya ni anak, mga Nephilims. Ano mensahe, Pastor? Next slide. The spy confirmed, yung spies confirmed 2 things. 2 ang kinonfirm nila. First, ang lupa ay incredibly fruitful. Pangalawa, ang lupa ay may mga giants. Now, ano mensahe? You cannot separate the two. Why? Giants do not guard worthless territory.
they occupy the land of abundance. Hello, can I hear amen? You cannot separate the two. So in short, ang mga giants, why there is giants sa land of promise? Because giant know na ang land of promise is valuable. Ganon din sa buhay natin. Every time that we face giants in our lives, it's because there is promise behind the giants. Okay. Parang walang gusto. Parang ayaw yung intindihin. Amen? Ulitin ko. The moment that you face big giants, big trials, it confirms na yung likod ng giants is the promise of God. Amen. At tandaan po natin, haharangan ng kaaway ang lahat ng promise ng Panginoon para hindi mo makuha ang promise ng Diyos. That's why there's we call giants in our lives. Can I hear amen? That every time that there is trials in your life, it means, it confirms na Lord, yung aking tinatahak, nandun ang iyong kalooban. Walang pa kanyo ang Diyos. Bakit? Binabantayan ba ng giants yung mga walang kwentang bagay ko? Look at the bank. Ang mga bangko, kung nasaan ang pera, nandun ang vault. Baliktad pala ako. Kung nasaan ang vault, nandun ang pera. Sobrang calibrated ang locking system niya. Can I hear it? Binabantayan kasi ang valuable things ay nasa loob. Ganoon din sa buhay natin. Bilang born again. Napansin niyo ba na may mga asawa kayong ayaw kayo magsamba? It's because ang pagsamba ninyo ay tunay na para sa Diyos. Palakpakan niyo, Panginoon. Alam niyo, sinabi ko ito kahapon sa mga kabataan, ang kaaway, hindi na po yan sumisigaw. Hindi na po yan nananakot. Yung demonyo, hindi ko. Hindi na po yan. Yung mahali ka rito. Hindi. The devil's tactic is very simple. Distraction. Your boyfriend is a distraction. Your negosyo is a distraction. Pero mo sabi nag-a-assign din. Mga bata, Pastor, may assignment ako. Tingnan mo yung mga bata, tingnan mo yung mga tito-tita nyo dyan, no? 75 ang grado niyan, pasado naman, successful naman sa buhay. 75. Update pa yun, update. Kasi tayo, kailangan ako, kailangan ang grado ko ay mataas. Tingnan mo kami. Tingnan mo, Dadan, Pastor Joshua, o si Rosel, si Nico, lahat yan nakapasa dahil sa Provax. Provax, tumatawa yung nasa likod. Sos, pinagawa na kayo ng parol pag Christmas, di ba? Pasado na kayo agad, ganun lang. Kayo ngayon, grabe, no? Pero mga kabataan yan, kasi pila ako ha, mga kabataan yan, maraming alam dito, pero walang bitaw. Why? Google. AI. Tanungin niyo ako, ano po ang cycle ng ulan? Alam ko pa hanggang ngayon. Kayo, ambot na lang. The table of elements, alam ko pa yung hindi naman lahat. Hindi naman yung sampay lang. Sinsa yung gold, yung ganun ba? Alam ko yan. O, tinan mo, hindi nyo alam ang table of elements. Alam daw. Nabalikan po natin mga kapatid ko sa Panginoon. We cannot separate the two. Kapag may giants po sa buhay natin, it confirms, mga minamahal ko kapatid, na yung sa likod ng binabantay ng giants, nandun ang promise ng Panginoon. Hello, amen? Amen.
Maybe you are praying for something na parang ang bigat, Lord. Maybe because the heavier the resistance, it means nandun talaga ang promise ng Panginoon. Glory to God. Next time, if you face massive resistance, heavy spiritual warfare, or overwhelming obstacles, it's because you are close something incredibly valuable that God has reserved for you. Ibig sabihin, habang bumibigat at bumibigat ang pasanin mo habang ikaw ay lumalapit sa Diyos, it means that you are on the right track. Remember that Jesus Christ, nung siya ay pumasan po ng krus sa Kalbaryo, and by the way, pagpunta po doon po sa Golgotha is pabigat ng pabigat. Bakit pabigat ng pabigat? Because that is the right thing to do. Sino po dito ang may nabibigatan sa buhay? Taas ang kamay. Ako lang ang bigat ng dinadala. Ayun. Sino po dito may kabigatan sa buhay? It means you are on the right track. Can I amen? Next slide. The stronger the resistance, the greater the value. On what's on the other side? How about this one? Strong opposition is often the sign of valuable destination. Strong opposition. Maaaring ang pamilya mo nag-o-opposite sa iyo ngayon. Pastor, kung kailan pa Sunday doon kasi marami ang kita. Resistance. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, may harang talaga, sabihin mo. At alam nyo, lahat ng umaharang, demonyo yan. Biruay mo, Sunday naglalaba. Wala akong pinapatamaan, pero strong opposition is the sign of your breakthrough. Can I hear that? Next slide. Yung magtatagal. Gusto ko matapos ito, 10:15. Same giants, same grapes, pero different reports. Next slide natin. Look at the verse. But Caleb, by the way, yung 10, gising mo ba lahat? Yung 10, nagbabalita, nagchichismis ng mamarites, nang hindi maganda. Pero yung 2, si Caleb at saka si Joshua, yun po yung lumalabang talaga. Na kailangan natin ituloy. Yung 10, sabi ng 10, huwag natin ituloy. Sobrang laki ng giants. Pero yung 2, si Caleb at saka si Joshua, kasi si Caleb at saka si Joshua, kasama sila sa 12. Sabi ng 2, ituloy natin. Look at this. Sabi ni Caleb, try to quiet the people. Let's go! At once to take the land, he said, we can certainly conquer it. Ano nakalagay? 31. But the other men who want to explore, itong 10, we can't go up against them. They are stronger than we are. Ano ang mensahe? Next slide natin. All 12 spies, 12, saw the same grapes. Itong 12, nakita nila ang sobrang lalaki ng grapes na 2 ang nagbubuhat. The same 12 spies, 12 spies, saw the land. Nag-confirm na flowing with milk and honey. All 12 spies saw the grapes. All 12 spies saw the giants. Pero, ano ang pinagkaiba? 10 of them has different perspective than the 2. Kausapin ko ngayon matino. 12 nakakita ng parehas na grapes, parehas na gatas, parehas na lupa.
12 din, parehas nakita na mayroong giants. Pero ang 10, iba ang kanilang nakita kaysa sa 2. Ano? Next slide natin. Next slide. Yan na yun? Next slide natin. Yan lang. Oh, nabibigit na. Okay? The message is very simple. Your conclusion determines on how you process your perspective. Ulitin ko. Pastor, hindi ko maintindihan. Minsan nakakapag-decide agad tayo, nakakapag-conclude agad tayo, nakadepende sa kung paano itingnan ang mga bagay-bagay. Ulitin ko. Minsan ang ating konklusyon sa mga bagay-bagay nakadepende kung paano mo tingnan ang mga bagay-bagay. Kasi ang ating paningin nakadetermina if ang ating paningin ba ay maganda o hindi maganda. Minsan nagkukonklud tayo, nakadepende kung ang laman ng ating puso ay positibo o negatibo. Bigyan ko kayo ng example. Sige ate. Next slide. Look at this. I have 4 pictures. Ang unang picture, rosas na may tinik. Kapag negatibo ang isip mo, ano ba yan? Kaganda-ganda ng rosas, pero maraming tinik. Pero kapag positibo ang iyong pananaw, wow! Grabe no, sa kabila ng maraming tinik, nagbubloom pa rin ang iisang rosas. Hello, can I hear amen? Can I hear amen? And how about this one? How about sa ulan? Marami nagsasabi na, bakit umulan? Sayang yung aking outfit, lalo sa nakamotor. Ako lagi nakamotor ako, wala pa naman akong 4 wheels eh. Oh. Lalo sa nakamotor, ano ba yung umulan? Maputik, sayang yung aking suot. Okay? Ano ba yan, umulan? That's negative. But how about positive? Lord, thank you for the rain. Sapagkat nauulanan ang mga halaman. Kaya naman? Para tayo nang amen? How about sa mga bundok? Ano ba yan, Lord? Sobra namang napakataas, napakatarik naman ang bundok. But how about this one? The higher you go up, the better the view. Lagyan dyan ng ano, no? Coffee shop. Can I hear amen? Yan ang coffee shop. Kapag nakikita kayo ng mga bundok, alam niyo ang negative na thinking, NPA. Pero pag mga positive thinker, hikers. How about money? How about ang pera? Kapag negatibo lagi ang nasa isip mo, kapatid, you are always thinking about, kailangan kong mag-earn para sa akin, para sa sarili. But if you think about money to glorify God, ibang usapan na yan. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, ang pera mo ay para sa Diyos. Come on, church. Look at the 10. Ang sabi ng 10, mayroong grapes, pero mayroong pong giants. Pero alam niyo, ang sabi ng 2, may grapes at may giants, walang pinagkaiba. Kasi kapag binigay ng Panginoon sa atin, ibibigay sa atin ng Panginoon. Parang Panginoon Diyos. How about your suffering right now? Paano niyo tingnan yung suffering ninyo ngayon? Itong suffering ninyo ngayon. Paano niyo tingnan? Look at in James, Santiago. Sige ate, next slide. Dear brothers and sisters, with troubles of any kind, come your way. Tingnan mo si Santiago. Consider it opportunity for great joy. Paano naging opportunity? Basta paano naging opportunity ang pagkawala ng aking husband? Paano naging opportunity ang aking, pagkawalay sa aking mga anak? Paano? But look at
masaktan, pero mahal na. Napansin niyo ba nung naghiwalay kayo ng asawa mo? Doon ka mas lumapit sa Diyos. Amen. Talampakan niyo ang Diyos. Pero hindi ko sinasabi, baka may, sabi niyo sa asawa niyo, hiwalay kayo ba? Ikaw ang resistant sa walang ganyan na. Pero napansin ninyo, simula nung pumanaw ang iyong husband, doon ka mas lalong nagpapagamit sa ating Panginoon. Glory to God! Amen! Palapakan niyo ang Diyos! Woo! Panahirin mo. Maaaring may mga negosyante dito na nalugi na. Bakit, Pastor, consider it pure joy? Kasi napansin ninyo, simula nang tinanggal ng Panginoon ang negosyo ko, bakit doon ako mas lumalapit sa Panginoon? Amen? Pero sa mga negosyo, protektahan kayo ng Panginoon. For you know that when faith is tested, your endurance has a chance to grow. Kapag may testing, kapag may trials, ito po ay nagpapalago sa inyo. Pwede yung nasa kaliwa mo, balikan mo at sabihin mo, pinapalago ka lang ng Diyos. Amen. Can I amen? Hallelujah. Pinapasalamatan ko ang mga magulang ko noon. Ang bawat hampas, ang bawat bagok, ay di mo lang pinagok mo. Ang bawat hampas, ang bawat sinturon, ang bawat pamalo, ang lahat po yan. That's what we call endurance. At dahil doon, natino si Pastor Joshua. Natino si Pastor Jake. Sa bawat hampas, sa bawat pamalo. Hello, amen. Glory to God. Next slide. Malapit ka matapos. Measure the giants not to yourself, but to our God. Tingnan nyo. Next slide natin. In the next chapter, Numbers 14 verse 9, do not rebel against the Lord, sabi ni Caleb, and do not be afraid of the people of the land, because we will devour them. Tignan mo yung espiritu ni Caleb. Their protection is gone, sabi ni Caleb. But the Lord is with us. Do not be afraid of the giants. Can I amen? Yung 10, sinukat nila ang giant sa kanila. Nung nakita nila ang higante, hala, ang laki ng higante, para lang tayong mga grasshopper sa kanilang paningin. But Caleb, no, hindi niya sinukat ang giant sa kanyang sarili. Sinukat ni Caleb ang giant sa Diyos. Pero bakit yung mga Panginoon? Glory to God. Hayaan niyo mga bata. Merong isa dyan na magpapastor. Woo! Hallelujah. Amen? Ang problema sa atin kapag may giant tayong kaharap, sinusukat natin sa ating sarili, hindi ko kaya. Pag may giants tayo sinasabi, hindi ko talaga kaya. But what if I tell you that every giant, huwag natin sukatin sa ating sarili. Isukat natin sa ating Diyos. Amen! Alam pa ka ng Diyos? Other spies, next slide. Malapit na matapos. Other spies saw how big giants are. But Caleb and Joshua saw how big is our God. Problema agad sa atin kasi kapag sumasalubong tayo ng napakabigat ng problema, lagi na sabi, hindi natin kaya. Why? Kasi sinusukat mo yung giants, yung problema sa sarili mo. Hindi ko talaga kaya yan kung ikaw lang. But Caleb and Joshua, ang
Sabihin mo ngayon sa kanan mo, bawian mo, sabihin mo, ang sukatan ay ang Diyos. Come on, church. Last slide. Ito nakakalungkot. The promises of God often lose their power in our lives because God Himself has become small in our eyes. Ang problema kaya sa atin, pag may problema, mas pinapalakihan natin ang ating paningin sa problema. At nililiitan natin ang paningin sa ating Diyos. Why not baliktarin mo? If you have a big problem, sabihin mo problema, malaki ka nga, pero mas malaki ang ating Diyos. Sabihin mo sa harap, likod, sabihin mo malaki ang ating Diyos. Come on! Our God is big. Our God is powerful. Our God is mighty. Can I hear amen? Palakpakan natin ang Diyos. If you imagine the universe and the galaxies, if you imagine that how big, how huge it is, the stars, the planets, how big it is, imagine how God, our God, imagine our God. Ang Diyos natin ay napakalaki. Walang malaking problema sa malaking Diyos. Ano man ang kinakaharap mo ngayon, mga kapatid, imagine, ano man ang iyong kinalalagyan ngayon, ano man ang giants na nakaharap sa buhay mo ngayon, tell the giants, maliit ka lang, kasi malaki ang aking Diyos. Sino dito ang makapagsabi that God is our mighty God? Taas ang kamay. Our God is a mighty God. Amen? Amen? Sa aking pagtatapos, stop measuring giants. Lord, hindi ko kaya po, hindi ko kaya. Start measuring giants sa ating Panginoon. Mga kapatid ko sa Zion, I know, nasa kalagitnaan na tayo ng taon. Malapit na po ang December. Alam ko na marami kayong kinakaharap na problema. Pagsubok, sumilali. But let me tell you this. Maybe we are like Israelites. Yung 10 Israelita na gusto nang nag-retreat. Pero sana maging katulad tayo ng espiritu ni Caleb at saka ni Joshua. Pwede ba yung kanan at kaliwa mo sa buong puso masabihin mo, magpatuloy ka lang. Come on, church. Taas ang kamay na magsasabi na magpapatuloy sa laban ng buhay. Remember your promises to God. Remember your promise to God. The moment you give your life to Jesus Christ and you say, Lord, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Amen? No turning back. Amen? Ano man po ang future natin, no turning back. I have decided to follow Jesus. No matter what happened, I will not turn my back. Amen? Dahil kayo ay umuko at manalangin. Father, thank you, God, for reminding us. Holy Spirit, thank you for reminding us, O God, na Lord, mas malaki ka pala, Panginoon, O God, kaysa sa aming kinakaharap, Panginoon. Lord, wala pong problema pagsubok, O Diyos, na hindi po namin kayang harapin, O Diyos. Lahat, O Diyos, ay kaya namin as long as we rely on your strength and not ours, Panginoon. Holy Spirit,
Teach us our hearts, O God, one more time. Remind our hearts one more time. The Lord, whatever circumstances that we face through, O God, whatever giants, O God, na aming kinakaharap, remind ourselves, O God, na may mas malaki kaming Diyos kaysa sa aming kinakaharap. Lord, maybe we are facing the giants of finances. Maaring pong nakaharap kami o Diyos sa may mga karamdaman, malaki karamdaman o Diyos, mabibigat na suliranin sa aming negosyo, Panginoon God. Maybe we are in the edge of collapse. But Lord, allow us, O God, to remind ourselves that, Lord, we have a big, big God. We have a mighty God. Lord, remind ourselves, Panginoon God, na hindi po kami mabuhay sa aming sariling karunungan. Remind ourselves, O God, na Lord, we have a big and a mighty God, a strong God, na anytime meron kaming lapitan, Panginoon God. Lord, we are sorry. And I'm sorry, O God, because sometimes I rely myself to be, Panginoon God, sa aking sarili. But thank you, Lord, for reminding me na, Lord, ang kalakasan ay hindi nanggagaling sa amin, O God. Ang kalakasan at katagumpayan ay nanggagaling lamang sa iyo. Aming Diyos, salamat po, Panginoon God, sa mensahe na aming garinig. We give you all the glory and honor. In the mighty name of our Lord Jesus. Everybody says, Amen and Amen. Para pangalan ko, Panginoon. And maraming salamat po, Pastor Jeff, sa isang mapagpalang